Hindi mo ba napapansin na kanina panay ang tingin at ngiti ko sa'yo? Dahil doon ako kumukuha ng energy ko kapag napapagod na ako sa ginagawa kong trabaho. Pagpapaliwanag nito. Nangunot naman ang kanyang noo habang seryoso pa rin nakatitig sa mga mata ng nobyo. Talaga? Naitanong niya rito. Tumango ito. Yeah, sagot nito. So don't get mad at me, okay? Unti-unting nawala ang pangungunot ng kanyang noo at lumamlam ang titig niya rito. Umangat na rin ang kanyang mga kamay at inilapat niya yon sa dibdib nito. Ayoko lang din kasi na may masabi sila sa akin na hindi maganda. Aniya, hindi naman ako mapapagod agad sa isa o dalawa o tatlong trabaho na iutos mo sa akin. Kaya, okay fine, mabilis na saad nito dahilan upang maputol sa iba pa sanang gustong sabihin ni Mabel. Muli nitong hinalikan ang mga labi ni Mabel. It's a deal, my love. Nakangiting saad nito. Napangiti na rin siya rito at yumakap. I said, let me in! Singhal ni Jay sa guards na naroon at nakabantay sa entrance ng Lakeshore Palace. Pasensya na po kayo, ma'am, pero ipinagbilin po sa amin ni Sir Hunter na bawal na po kayong pumasok dito. Malumanay na paliwanag naman ng lalaki sa dalaga. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Jess at matalim na tingin ang ipinukol sa guard. Nakaagaw na rito ng atensyon ng mga taong naroon sa lobby. I need to see Hunter because I need to talk to him. Ngayon kailangan mo akong papasukin sa loob. Galit pa rin saad nito at muling nagpumilit na makapasok sa entrance. Mabilis namang humarang ang dalawang guard at hinawakan sa braso ang dalaga. Ma'am, pasensya na po talaga. Do not touch me. I said, don't touch me. Pinagsasampal pa nito ang dalawang guard. Security, please, tulungan niyo silang ilabas si Miss Galia, saad ng babae na naroon sa front desk nang makapasok sa loob si Jess. Nagsilapitan naman ang tatlong guard. Ma'am, sorry po talaga, pero bawal na po kayong pumasok dito. Wala akong pakialam. Singhal ni Jess sa guard na kararating lang din. I need to see Hunter. Nagkagulo na ang mga tao roon sa lobby dahil sa pag-iiskandalo ni Jess. What is happening here? Biglang tumigil sa pag-iiskandalo at pagwawala ang dalaga nang marinig nito ang boses ni Hunter. Napapalapit na sa direksyon nito. Mabilis pa sa 4:00 sumilay ang ngiti nito sa mga labi nang makita ang binata. Hunter, akma na sana itong maglalakad upang lapitan si Hunter pero mabilis ding humarang ang tatlong guard. Kunot ang noo na tumigil sa paghakbang niya si Hunter habang seryoso pa rin ang tsurang nakatingin sa dalaga. Bitawan niyo ako! Nagpupumiglas na naman si Jess at nagpupumilit na makalapit sa binata. Ngunit hindi naman yon pinayagan ng mga guard. Hunter, please, I need to talk to you. Naging malumanay ang tinig nito habang matama nakatitig sa binata. You know, we don't have to talk anymore, Miss Galia. Anito, you can leave my building o pasasamahan pa kita sa mga guard na lumabas dito. No, Hunter, please. I need to talk to you first. We need to talk first. Giit pa rin ito at muling nagpumiglas sa mga guards na nakaharang at nakahawak dito. You need to know that Mabel is a gold digger. Hindi mo dapat siya pinapatulan. I know her. Kilala ko na manggagamit ang babaeng yun. Biglang nagpanting ang mga tenga ni Hunter nang marinig niya ang hindi magandang salita na binitawan nito laban sa nobya nito. Mabilis ding nagtagis ang bagang nito at mas lalo tumalim ang tingin niya sa dalaga. Get her out of here! Mariing utos nito sa mga guards at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Hunter, no! Bitawan niyo ako! Hunter! Sigaw ni Jess habang nagpupumiglas na naman ito. Hindi naman na ito pinansin ng binata. Nagtuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa makalabas ng gusali at makasakay sa kotse nitong naroon na sa labas ng entrance. Are you okay, ga? Untag na tanong ni Mabel kay Hunter. Nang hindi sumagot ang binata, ay naglakad na ang dalaga palapit dito. Kung hindi pa niya hinawakan ang balikat nito, ay hindi pa mapuputol ang malalim na iniisip nito. Gulat na nagtaas naman ang mukha ni Hunter upang tapunan ng tingin ang nobya.
Okay ka lang ga? Tanong muli ni Mabel. Yeah, I'm okay, darling. May iniisip lang ako. Nito at saglit na umayo sa pwesto nito. Kanina ka pa ba? Tanong din ito. Umupo si Mabel sa lounge chair na naroon lamang sa tabi ng mesa na pinupwestuhan ng binata. Kani-kanina pa siya nagtungo sa swimming pool area para sana tawagan ito at ayain ang kumain. Malayo pa lamang siya ay tinatawag na niya ito, pero malalim nga talaga ang iniisip nito, kaya hindi siya nito napapansin. May problema ba? Sa halip ay balik na tanong niya rito. No, umiiling ito. May iniisip lang ako about work. Sigurado ka? Tanong niyang muli at pinakatitigan niya ito ng mataman. Tila binabasa niya ang iniisip nito. Ngumiti si Hunter at iniunat ang kamay sa nobya. Tinanggap naman iyon ni Mabel pagkatapos ay tumayo siya sa kanyang pwesto. Kaagad na ipinulupot ng binata ang braso nito sa kanyang bewang at kinabig siya paupo sa kandungan nito. Sigurado kang walang problema? Ga, ulit na tanong niya. I'm sure my love, don't mind me. Baka naman pinoproblema mo ang tungkol sa campaign. Wala pa rin kami ni Mimi nahahanap na ipapalit kay Jess. Darling, I told you already, don't stress yourself out about the campaign. Nagawan ko na ng paraan ang tungkol doon. Agap nito na sasabihin pa sana ng dalaga. Ano nga iniisip mo? Baka naman pwede mong i-share sa akin. Kasi kung hindi mo sasabihin, mag-iisip din ako kung anong pinaproblema mo ngayon. Anya at pinulupot niya sa liig nito ang kanyang braso. Ngumiti si Hunter at tila nanggigigil na pinisil ang kanyang baba at ilong. Okay, fine. Pagsuko nito. I was thinking about Jess. Nangunot naman ang kanyang kilay. Ha? Bakit? Tanong niya. Nasa labi siya kanina nang lumabas ako. She wanted to talk to me. Nagkausap kayo? Saglit na tinitigan nito ang mga mata ng dalaga. Pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim at hinalikan sa balikat ang nobya. Nope, wala namang kaming dapat na pag-usapan saad nito. At nag-iwas ng tingin. Let's go inside, let's eat, and I'm already hungry. Anito at biglang tumayo habang karga-karga pa rin ito ang dalaga. Kanina pa rin ako nagugutom, nakangiting saad nito at ipinilig ang ulo sa balikat ito. Ga, maya-maya saad niya. Yeah, darling, pwede mo ba akong samahan bukas? Aalis ka? Saan ka pupunta? Tanong din ito. Pupunta sana ako sa ospital para bisitahin si Ken. Saka, gusto sana kitang ipakilala sa mga kapatid ko pati kay nanay. Malambing na saad niya. Nang isang araw pa niya pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na yun. Total naman ay pinakilala na siya nito sa madlang people pero bilang asawa nito. Dapat lang din na ipakilala na niya ito sa kanyang mga kapatid at kanyang nanay. Hindi bilang nobyo kundi bilang asawa rin niya. Alam niyang magugulat ang mga ito pero bahala na. Kung sakaling maghanap ang nanay niya ng patunay na talagang asawa niya ito, may marriage certificate naman sila. Bahala na lamang siya gumawa ng kwento kung paano sila ikinasal at kung bakit hindi niya sinabi sa mga ito ang tungkol sa pag-asawa kuno niya. Ipapakilala mo na ako sa pamilya mo? Nakangiting tanong ni Hunter nang mapahinto ito sa paglalakad. Nakangiting tumango siya. Bakit ayaw mo? Of course, gusto ko. Yun nga ang hinihintay kong sasabihin mo sa akin Sige, bukas samahan mo ako papunta sa ospital, okay? Alright, I'm excited. Excited din ako ga. Anya at sigurado akong magugustuhan ka nila. Kahit hindi pa siya talaga sigurado. Mabel anak, nakangiting sambit ni Corazon nang pagkabukas sa pinto ng silid na inuukupa ng bunsong anak nito sa ospital ay ang panganay na anak ang nakita nito. Kumusta po kayo, Nay? Nakangitiling bati ni Mabel. Saka naglakad palapit sa ina. Nagmano siya rito pagkatapos ay umakap at humalik sa pisngi nito. Ati, mabuti at nakapasyal ka rito. Kahapon ka pa hinahanap ni Ken, anang MJ. Pasensya na, medyo busy kasi ako. Abay, huwag masyadong pababayaan ang sarili mo anak. Puro ka na lang trabaho, baka mamaya ikaw naman na magkasakit niyan. Tipid siyang umiti sa ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Hindi ko naman po pababayaan ang sarili ko. Anya, si Nexie pala nasan? Pagkuway tanong niya nang hindi niya makita ang kapatid doon. Nasa labas ate, may binili lang anang MG. Si Ken naman kanina pa. Yan tulog, maya-maya lang magigising na rin yan.
Naglakad siya palapit sa tabi ng hospital bed at hinalikan sa ulo ang kapatid. Nakangiti pa siyang hinaplos ang buhok nito. Maya-maya ay nagising nga ito. Nang makita siya noon ay kaagad itong umiti sa kanya at niyakap siya. Ate, kumusta ka? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ang pakiramdam mo kapatid ko? Tanong niya. Okay na rin po ako ate. Mas nakikita na nga niya ngayon sa mga mata nito ang ginhawa at kaligayahan. Hindi kagaya nung nakaraan na puro lungkot, pag-aalala at takot ang mababanag niya sa mga mata nito. Lagi kasi nitong iniisip na paano na lamang daw ang nanay nila kung mawawala ito ng maaga. Hindi pa raw ito handa na iwanan sila dahil bata pa ito at masyado pa siyang bata. Yun ang isa sa mga dahilan niya kung bakit nagpupursige talaga siyang makahanap ng pera na magagamit nila para sa operasyon nito. Hindi pa rin siya handa na mawala ang kapatid niya dahil masyado pa itong bata. Masaya po ako ate kasi hindi na masyado sumasakit ang dibdib ko. Dad pa nito. Natutuwa siyang malaman yun. Mabuti kung ganun kapatid ko. Ikaw ate, kumusta ka po pala? Kahapon pa po ako naghihintay na dumating ka eh. Pero ang sabi ni ate MJ, baka po busy ka sa trabaho mo. Bahagya siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Medyo busy lang si ate sa trabaho ko, kaya hindi agad ako makapunta rito. Anya. Basta wag mo rin pababayaan ang sarili mo ate ha. Ngumiti siyang muli dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Dumukwang siya rito upang halikan ito sa noo. Sino po sila sir? Naagaw ang kanyang atensyon nang magsalita ang kanyang inay na naroon at nakaupo na sa sopa. Napalingon siya sa direksyon ng pintuan. Naroon na si Hunter at kakapasok pa lang nito. Magandang araw po. Inay, anang Mabel at naglakad siya palapit sa binata. Kunot ang noo at nagtataka pang tumitig sa kanila ni Hunter ang kanyang ina at dalawang kapatid. Lalo na nang hawakan niya sa braso ang binata at ipinagsalikop nila ang kanilang mga palad. Inay, mga kapatid ko, si Hunter pala asawa ko. Kinakabahan man ay nasabi na rin niya ang mga katagang yon. Asawa mo? Gulat at biglang nanlaki ang mga mata ni Corazon dahil sa mga sinabi ng panganay nitong anak. Napatayo pa ito sa pwesto nito. Nag-asawa ka na ate? Nagtataka ring tanong ni MJ. Ipinagpalipat-lipat nito ang tingin sa dalawa. Magandang araw po ulit sa inyo, Anang Hunter, at nagmano sa tigagal na matandang Corazon. Kumusta po kayo? Nakangiti pa ito. Teka, nagugula na. Ipinilig ni Corazon ang ulo nito at ipinagpalipat-lipat na rin ang tingin sa dalawa. Mabel anak, pwede ba tayong mag-usap saglit? Nito. Napatingin naman si Mabel sa nobyo. Saglit lang ha? Anya. Kaagad naman siyang hinawakan ng kanyang ina sa kanyang braso at iginaya palabas ng silid. Sa pasilyo sila nag-usap. Nag-asawa ka na anak? Nagtataka at hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Pasensya na po kayo inay kung ngayon ko lang po sinabi sa inyo ang nag-asawa ka na nga talaga. Pinutol nito ang pagsasalita ni Mabel. Banayad siyang bumuntong hininga upang tanggalin ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumango siya. Oo po, tipid na sagot niya pagkuway nagbaba ng tingin dito. Ilang saglit na pinakatitigan nito ni Corazon ang anak bago ito muling nagsalita. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? At sa mga kapatid mo, malumanay ng busis nito. Muli siyang nag-angat ng mukha upang tingnan ang kanyang nanay. Kasi ano po, hindi naman ako magagalit sa iyo anak kung mag-aasawa ka na. Muling saad ni Corazon. Ngumiti pa ito ng matamis pagkuway, hinawakan ang kamay ni Mabel. Masuyo yung pinisil. Malaki na ang naitulong mo sa akin, pati sa mga kapatid mo. Marami ka nang isinakripisyo para sa amin. Dati pa man ay lagi mo nang inuuna mga bagay na magpapaligaya sa amin. Lalo na sa mga kapatid mo. Kaya okay lang sa akin kung sarili mo naman ang unahin mo ngayon. Saka okay na ang mga kapatid mo na operahan na siya. Wala na tayong malaking problema kay Ken. Saad nito.
Kahit papano ay natanggal agad ang pag-aalala sa dibdib ni Mabel matapos niyang marinig ang mga sinabi ng kanyang nanay Corazon. Hindi iyon iniisip niya kanina na sasabihin nito sa kanya, pero labis ang kaligayahan sa kanyang puso sa mga sandaling yon na kaagad nitong natanggap ang lalaking mahal niya. Ikinuwento na rin niya sa kanyang inay ang totoo kung paano sila nagkakilala ni Hunter, ang tungkol sa marriage certificate nila, ang pag-alok ng binata ng malaking pera kaya naipaoperahan nila ang bunsong kapatid niya, ang pagtira niya sa bahay nito, lahat ay wala siyang nilihim dito. Sinabi niya ang lahat dito at labis siyang natuwa nang wala man lang narinig na pangit na salita mula sa kanyang ina. Basta, lagi mo lang sasamahan ng panalangin ang relasyon niyo ni Hunter. Kung may problema man sa inyong dalawa, huwag basta-basta magagalit agad. Pag-usapan ng mabuti ang problema para maayos agad din. Ani nito. Ngumiti siya rito. Opo, Nay. Salamat po. Yumakap siya rito. Abay, kailangan niyo na rin, abay, ako'y bigyan ng apo anak. Hindi na ako bumabata. Maya-maya ay biglang saan nito. Natatawang humiwalay siya rito. Hayon nga at nag-init na naman ang kanyang mga pisngi. Dahil sa usapang apo na naman, inay kunwari nahiyang saad niya rito. Oh, bakit? Isa gusto ko na rin magkaroon ng apo. Tingnan mo nga si Lita, 4 na ang apo niya eh. Mas matanda naman ako kaysa sa kanya. Na ang tinutukoy ang nanay ni Emeros. Kaya kailangan ay mabigyan niyo na agad ako rin ng apo ni Hunter. Paniguradin ako matutuwa ang tatay mo kapag nalaman niyang may apo na siya. Si inay talaga oo, idinadamay niya pa talaga ang itay. Natatawang saan na lamang niya. Maging ang Corazon ay natawa na rin dahil sa sinabi ng anak. Hay, nagpakawala pa ito ng banayad na buntong hininga. Pero masaya ako para sa iyo anak ko, masaya ako para sa inyo ni Hunter. Salamat po ulit inay. Huwag kang mag-alala at parati kong ipagdarasal ang kaayusan niyong dalawa. Muli siyang ngumiti at yumakap dito. Sobrang natuwa talaga ang kanyang puso sa mga sandaling yun. Pagkatapos nila mag-usap ng kanyang nanay ay muli silang pumasok sa loob ng kwarto. Nakaupo na si Hunter sa silyang naroon sa tabi ng kama. Kausap na nitong dalawa niyang kapatid at kagaya sa kanyang nanay, masaya ring nagkukwentuhan ang tatlo. Mukhang nagkasundo agad ang mga ito. Naglakad siya palapit sa nobyo. Ipinatong pa niya sa balikat nito ang kanyang braso. Kaagad namang ipinulupot ni Hunter ang braso nito sa kanyang bewang. Mukhang magkaibigan agad kayong tatlo ah, nakangiting saad niya. They like me already darling, anang Hunter. Gusto ko po si Kuya Hunter para sa iyo ate, bukod po sa pareho kaming gwapo, mabait po siya, saad naman ni Ken. Oo nga ate, pagsang-ayon naman ni MJ. Ngumiti rin ito na tila kinikilig pa sa dalawa at bagay na bagay po kayo. See, they like me. Kibit balikat na saad ni Hunter. Kumindat pa ito sa dalaga. Napangiti na lamang siya na mas malapad. Kung ano-ano pang mga pag-usapan nila bago sila nagpaalam na aalis na. Kailangan ko na rin po naming umalis na eh. May trabaho pa po kasi kami, Anya. Siya sige at mag-iingat kayo. Nice meeting you again, Nanay Corazon. Nakangiting humalik si Hunter sa pisngi na matanda. Ganon din ang ginawa nito kay MJ. By MJ, nakipag-appear naman ito kay Ken, magpagaling ka agad Ken. Opo Kuya Hunter, basta promise mo po sa akin na dadalhin mo ako sa kumpanya mo ha. Gusto ko rin pong makita kung paano gumawa ng alak. Ngumiti naman ang binata. I promise you Ken. Sige na at baka matraffic pa kayo. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Opo inay, nagmano at humalik uli siya sa kanyang inay. Hunter iho, ingatan mo ang asawa mo. Huwag po kayo mag-alala Nanay Corazon. Ako na pong bahala sa Mabel natin. Hindi ko po siya pababayaan. Matamis na ngumiti ang matanda at muling niyakap ang binata. Mag-iingat kayo ha. Mauna na po kami inay, MJ. Ikaw na munang bahala rito ha. Bukas ay babalik ulit ako rito para bisitahin ko kayo. Huwag mo na kaming alalahanin dito ate. Ako na pong bahala rito. Anito. Bye po Kuya Hunter. Ingatan mo pong ate ko ha. Nako, wala ka na pong mahanap na ibang Mabel Alfanta kapag pinaiyak mo siya.
Don't worry MJ, I love your ate so much. Mabuti naman po kung ganun. Sige na at aalis na kami. Muling paalam ni Mabel. Pagkuway, magkaagapay na silang naglakad ni Hunter palabas ng kwartong yun. I'm so happy right now darling, sabi ni Hunter habang tinatahak na nila ang pasilyo ng hospital. Talaga? Binalingan niya ito ng tingin. Yeah. Well, to be honest, kinakabahan din ako kanina kasi ang buong akala ko ay hindi magiging mainit ang pagtanggap sa akin ni Nanay Corazon at ng mga kapatid mo. Pero gusto ka agad nila. Para sa akin, siya ang tumapos sa sasabihin sana nito. Nakangiting tumango ang binata. Paguway, ipinulupot ang isang braso sa bewang ng nobya. Ginawaran din nito ng halik ang pisngi ni Mabel. Our relationship is now legal with our families. So ano? So kailangan na natin gumawa ng apo nila. I mean, I heard Nanay Corazon earlier. She told you she want apo like my parents. Hindi ko alam. Nachismoso ka pala, mister ko. Natatawang biro niya rito. Tumawa na rin ang pagak si Hunter. Pagkuway, mas lalong hinapit sa baywang ang nobya. Don't laugh at me, darling. Alam ko naman na hinahanap-hanap mo rin ang init ng katawan ko, pati ang mabilis naman umangat ang isang kamay niya upang takpan ang bibig ng binata. Kung ano-ano na naman ang sinasabi nito, maraming tao sa paligid nila. Bigla tuloy siyang nahiya. Nang tumingin sa kanila ang dalawang nurse na nakasalubong nila, ngumitipi ang mga ito. Psst, ikaw talaga, saway niya at pinanlakihan niya pa ito ng mga mata. May nakakarinig sa mga sinasabi mo mahiya ka naman. Nasa labas tayo Tinanggal naman ni Hunter ang kanyang kamay at ngumiting muli. Bakit naman ako mahiya, darling? Tanong nito. You're my wife, I'm your husband, and making love is a natural thing between husband and wife. So, kahit na nakakahiya pa rin, inismiran niya ito. Tumawa na lamang ng pagak ang huli. Maya-maya hinalikan nito sa gilid ng noo si Mabel. I love you, darling. Hindi na rin niya napigilan ang mapangiti dahil sa kilig ng kanyang puso. Bakit? Anong problema? Tanong ni Mabel kay Mimi nang makalapit siya sa mesa ng kaibigan. Si Madam Bora kasi nagagalit kay Sir Hunter, nito. Biglang nangunot ang kanyang noo at napatingin sa nakapinid na pinto ng opisina ng kanyang nobyo. Bakit? Yung tungkol kay Jess, nagagalit si Madam Bora kasi nasayang lang daw ang pagod at effort niya. Tapos hindi pala matutuloy ang photoshoot nilang dalawa. Paliwanag pa ni Mimi. Banayad siyang bumuntong hininga. Yun na nga ang iniisip niya nung isang araw pa. Sayang naman kasi talagang pagod at oras na ginugol ng mga ito para sa photoshoot. Tapos mapupunta lang pala sa basura ang lahat. Pero sa kabilang banda ay wala rin namang mangyayari. Hindi rin naman pwedeng ituloy ang photoshoot kung si Hunter na mismo ang tumapo sa kontrata ni Jess. Sinabihan din naman ako ni Sir Hunter ng isang araw na humanap ng bagong model pero wala talaga akong mahanap ngayon. Kunot ang noong napalingon siyang muli kay Mimi. Ha? Ang akala ko okay na sabi ni Hunter. Nagawa na niya ng paraan ang tungkol sa campaign para ngayong week. Hindi pumayag si Mr. Chua, ang inchik na malaking buyer ng kumpanya. Sa susunod na buwan kasi ang kailangan nito ng mga alak pero para sa export business nito. Kaya nung isang araw pa rin, panay ang tawag ni Sir Hunter sa opisina ni Mr. Chua, baka magbagong isip ng matanda. Natahimik siyang bigla dahil sa mga sinabi ni Mimi sa kanya. Ewan pero nakadama siya ng guilt sa puso. Kung hindi dahil sa kanya, sana tapos ng kahapon pang photoshoot nila Jess at Madam Bora. Pero dahil nagkagulo sa pagitan nilang magkaibigan nung party, hayun at tinanggal ni Hunter si Jess bilang modelo. Nang dahil sa kanya, naudlot ang trabaho ng mga ito. Nang dahil sa kanya, naudlot ang campaign na sana ay gagawin na ngayong darating na linggo. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ng malaking problema si Hunter. Wala sa sariling naglakad siya para tunguhin ang kanyang opisina. Pagkapasok niya roon ay nakita niyang seryoso ngang nag-uusap ang kanyang nobyo at si Madam Bora. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim nang umupo siya sa kanyang swivel chair. Maya-maya lang ay lumabas na rin ang bading sa opisina ni Hunter. Muli siyang tumayo sa kanyang pwesto upang puntahan sa kabilang opisina ang binata. Hey, anya na may sarado niyang pintuan. Nag-angat naman ang mukha si Hunter. Okay ka lang ba? Kahit nakita naman niya kanina at nakikita niya sa mukha nito ngayon na hindi ito okay.
Naglakad siya palapit sa pwesto nito. Kaagad namang hinawakan ni Hunter ang kanyang bewang at kinabig siya nito paupo sa kondungan nito. Yeah, darling, I'm okay. Seryoso? Pinakatitigan niya ito sa mataman. Hindi naman nakasagot ang huli. Sa halip ay bumuntong hininga ito ng malalim at nag-iwas ng tingin sa kanya. Umangat naman ang kanyang kamay at hinaplos niya ang pisngi nito. Ga, hindi mo naman kailangan na maglihim sa akin eh. Malumanay na saad niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay tipid siyang umiti rito. Sinabi sa akin ni Mimi ang problema. Saan pa niya? Sorry, kasalanan ko talaga ito eh. Mabilis namang nangunot ang noo ng binata. I told you, darling, it's not your fault. Hunter, shh, it's okay. Magagawan ko naman ang paraan ng problema. I already talked to Judas. Subukan niya ring daw kausapin si Henry. Lihim na lamang siyang bumuntong hininga at pinilig sa ulo ng binata ang kanyang ulo. Kasalanan niya talaga yun eh. Sana walang problema ngayon si Hunter. Pati ang kumpanya kung hindi dahil sa kanya. Paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili ngayon. Ano bang may tutulong ko sa inyo ga? Tanong niya. Pakaraan ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Gusto mo? Pagtimpla muna kita ng kape. O anong gusto mo? Your hug and kisses are fine, darling. Anito at mahigpit na ipinalupot ang mga braso nito sa bewang ng dalaga. Hinalikan din nito ang mga labi ni Mabel. Sigurado ka na ang pakawalan siya nito? Yes. Okay, anya at kinulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito at paulit-ulit niyang hinalikan ang mga labi, ilong, pisngi at noo nito. Ayan, kulang pa ba? Tanong pa niya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Hunter. I want more. Mas lalo siya nitong hinapit. Walang problema, mahal ko. Nakangiting saad niya rin at muling ginawaran ng malalim na halik ang mga labi nito. Pinulupot pa niya sa liig nito ang kanyang mga braso. Mahal kita. Oh, I love you, Mabel. Busy si Mabel sa paglilinis ng mga wine na naroon nakadisplay sa wine cellar na nasa bandang gilid ng pasilyo nang lapitan siya ni Mimi. Mabel, kaagad siyang nag-angat na mukha upang tingnan ang kaibigan. Bakit? Nasaan si Sir Hunter? Tanong nito. Kanina ko pa kasi siya hinahanap eh. Umalis siya kanina pa, sasaglit daw siya sa hotel eh. Sagot niya habang may hawak-hawak na 2 bote ng wine. Bakit? Ipapapirmahan sana akong papel sa kanya. Pero sige, aantayin ko na lang siya kung saglit lang naman siya ron. Nito, siya nga pala, sasabay ka na ba sa amin na kumain ng lunch? Maya-maya ay tanong din ito habang tinitingnan ang kanyang ginagawa. Muli siyang lumuhod sa marmol na sahig at inayos sa lalagyan ang mga bote ng wine na tinanggal niya ron. Wala naman kasi siyang ginagawa. Nababagot din siya kaya kumikilos talaga siya. Kaya yun na lamang ang kanyang pinagkaabalang linisin. Nakita niya rin kasing medyo may alakabok na rin. Tingnan ko lang Mimi ha kasi nag-aya sa akin si Hunter na kakain daw kami sa labas eh. Anya. Kinikilig na napangiti naman si Mimi. Pagkuway niyakap ang bitbit nitong folder. Alam mo, babe, hanggang ngayon kilig na kilig pa rin talaga ako sa inyong Sir Hunter. I mean, hindi lang ako halos lahat. Lahat kami rito. Kilig na kilig kami sa inyong dalawa. And at the same time, naiinggit. Biglang nanunulis ang nguso nito dahil sa huling sinabi. Nakangiting nangunot naman ang kanyang noo. Ha? At bakit naman? Tanong niya. Kasi po, Mrs. Imperial, ang sweet-sweet ng jowa mo. Never namin na-imagine na ganyan pala si Sir kapag nai-inlove. Kumbaga, head over heels siya sa'yo, ikaw raw ang boss niya. Kinikilig na pagkukwento pa nito, kaya inggit na inggit kami sa iyo. Ang swerte mo kay Sir Hunter at syempre, maswerte rin si Sir Hunter sa iyo. Napangiti na lamang siya dahil sa mga sinabi ni Mimi sa kanya. Ilang beses na ba niyang narinig ang mga katagang yon mula sa mga kasamahan niya sa trabaho. Kapag lalapitan siya ng mga ito para kausapin, laging sinasabi ng mga ito ang kaparehon sa mga katagang binitawan ni Mimi ngayon sa kanya. Saan kaya pwedeng humanap na lalaking kagaya ni Sir Hunter? Ano? Mayroon pa kaya? Tanong muli ni Mimi habang hindi pa rin inaalis ang tangin nito kay Mabel. Banayad siyang nagpakawala ng paghinga pagkatapos ay ngumiti. Alam mo, amiga, hindi mo naman dapat hanapin ang Hunter ng buhay mo eh. Maghintay ka lang sa tamang oras at panahon. Alam mo, at alam ko darating din siya sa'yo, saad niya. Ako, hindi ko naman hinanap si Hunter ko eh. Kusa kaming nagkita sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos noon, suntok sa buwan,
Mang pangarapin siya sa una pero sa huli ay naging akin din siya dahil kami talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Kaya yun ang nangyari. Kaya nga natutuwa at kinikilig talaga ako sa love story niyo sa totoo lang. Muli siyang napangiti. Ilang beses na rin niyang naikwento sa mga ito kung paano sila unang nagkita at nagkakilala ng binata. Panay kasi ang pangungulit ng mga ito sa kanya kaya wala na siyang nagawa kung hindi magkwento. Excited na rin tuloy ako na magkaroon kayo ng baby ni Sir Hunter. Panigurado ako, magandang lahi yan. Gwapo ang daddy, magandang mami. Nako, anya nang sumagi na naman sa isipan niya ang tungkol sa apo na hinihiling sa kanya ng kanilang mga magulang. Dating din tayo dyan, Mimi. Saad na lamang niya kasi siya man ay mas nai-excite na rin na magkaroon sila ni Hunter ng anak. Sana hindi na magtagal ano. Kapag nangyari yon, kunin mo akong ninang ha. Muli siyang napangiti na malapad dahil sinabi ni Mimi. Napailing din siya. Ano bang taong to? Bakit nga mas excited pa ang mga ito kaysa sa kanya? Maya-maya naputol ang pag-uusap nila nang tawagin ni Jubel si Mimi. Ay sige, wait lang babe ha. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Natatawang saad niya rito. Chika tayo mamaya ha. Tumawa na lang siya ng mahina bago patakbong umalis si Mimi sa kanyang harapan. Where is Asmon? Mataray na tanong ni Madam Bora kay Mimi na ang makasalubong nito ang dalaga. Madam Bora, hindi pa po bumabalik ng Maynila si Sir Asmon. Nasa Mindoro pa rin po siya hanggang ngayon. Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang bading pagkuway na mewang. Oh God, I'm stressed now. Stress na ako. Masisira na ako ng ulo, kakaisip sa problemang to. Reklamo pa nito habang pinipigilan ang sarili na wag sumigaw. Napahawak pa ito sa sentido nito. Tatawagan ko na lang po si Sir Asmon para wag na, ako na lang ang tatawag sa kanya. Mabilis na putol nito sa pagsasalita ni Mimi. Nakahanap ka na ba ng bagong model? Maya-may tanong nitong muli sa dalaga. Napangiwi naman si Mimi. Wala pa po Madam Bora eh. Mabilis na napapikit ng mariin ang bading kapag nakakuyom ang mga kamao nito at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Diyos na mahabagin, bakit niyo po ba ako binibigyan ng malaking problema ngayon? Napatingala pa ito. Stress na ako masyado. I don't know what to do. And bigla nitong natigilan ang pagkatingin nito sa direksyon ni Mabel ay nakita nito ang dalaga na nakangiti habang hawak-hawak ang bote ng wine. Madam, tawag ni Mimi sa bading nang matigilan ito. Maya-maya sinundan nito ng tingin ang tinatanaw nito. Nangunot pa ang noon nito. Biglang napangiti si Bora at wala sa sariling naglakad ito palapit sa dalaga. Si Mimi naman ay bigla ring napasunod dito. Mabel, iha, nakangiting tawag nito sa dalaga. Hello po, Mimi Bora. What are you doing, sweetheart? Tanong nito kahit kitang-kita naman ito ang ginagawa ng dalaga. Nililinisan ko lang po itong mga alak. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Bora sa ere habang may ngiti pa rin ang mga labi nito. Can we talk? Oo naman po, saglit lang po. Tatapusin. No, I need to talk to you right now. Nito dahilan upang maputol sa pagsasalita si Mabel. Mabilis na lumapit si Bora sa dalaga at hinawakan ito sa palapulsuhan at walang paalam na hinila ito. Tika lang po. Mimi, gawin mo na yan, Anito. Kaagad namang lumapit si Mimi sa pwesto ni Mabel at ito nang nagtuloy sa ginagawang trabaho ng dalaga. Ako na pong tatapos nito, madam, sabi nito. Nagtataka man ay wala na ring nagawa si Mabel kung hindi ay nagpatianod sa bading hanggang sa marating nila ang opisina nito. Umupo siya sa single couch na naroon sa gilid ng mesa nito habang nakatingin pa rin siya ng seryoso rito. Ano po bang pag-uusapan natin, Meme? Tanong niya. Well, may hilingin lang sana akong favor sa'yo, honey. Okay lang ba? Malimbing pang saad nito. Ngumiti siya rito. Oo naman po, ano po ba yun? Muling bumuntang hininga ang banayad ang bading at isinandal ang likod sa swivel chair nito. Gusto ko sanang ikaw na lang ang kunin na model para sa campaign para maging calendar girl at ambassador ng bagong alak ng Liquor Palace. Bigla siyang natigilan matapos niyang marinig ang sinabi nito. Ang ngiti sa mga labi niya ay bigla ring naglaho na parang bula at napatitig siya ng seryoso sa mukha ng bading. Wait lang, baka nabingi lang siya.
Tumikhim siya upang tanggalin ang bolang bumara sa lalamunan niya. Ano po ang sinasabi niyo? Tanong niya. I want you to be the new model of Lake Your Palace, Iha. Saad nito, ilang saglit na nanahimik siya habang hindi pa rin niya inaalis ang seryosong tingin sa bading. Maya-may bigla siyang natawa ng pagak na ikinakunot noo naman ang huli. Pasensya na po kayo, Meme Bora, ha? Paghingi niya ng paumanhin dito dahil baka na-open dito sa pagtawa niya. Pero po, seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo? Do I look like I'm kidding, Iha? Mabel? Seryoso ring tanong nito sa kanya. Napangiwi naman siya at wala sa sariling napakamot sa kanyang batok. Meme Bora, hindi naman po ako model eh. Wala pa akong alam sa pagmumodel. Hindi ko pa po yun na experience sa buong buhay ko. Baka kung ako po ang gagawin yung model ng alak, wala na tuloy na bumili at malugi lang ang kumpanyang to. Paliwanag niya sa bading. Umismid naman ito sa kanya at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hayaan mo kung wala kang experience sa pagmumodel. I can help you with the poses. Madali na lang yung honey, sabi nito. Sige na Iha, pumayag ka na. Mabilis na putol nito sa pagsasalita ni Mabel para matapos na tong problema ko. Saka para na rin hindi na ma-stress at mamroblema ang asawa mo. Gusto mo ba yun na problemahin niya pa lalo itong campaign? Tanong nito sa kanya. Bigla naman siyang napaisip kay Hunter. Oo nga, ilang araw na niyang napapansin na laging malalim ang iniisip ng binata. Tinatanong niya rin kung anong pwede niyang maitulong sa problema nito. Pero ayaw naman magsabi sa kanya. Siguro kung papayag siya sa alok ni Bora, mabawasan ang pag-iisip ni Hunter tungkol sa malaking problemang kahit papano ay matutulungan niya ito para matuloy ang campaign sa darating na linggo. Please, Iha, pumayag ka na. Hindi naman ako makikinabang sa tulong mo kung papayag ka. Saad muli ni Bora para kumbinsihin ang dalaga. Ang kumpanya ang makikinabang. Matutulungan mo si Hunter na huwag nang mawala sa kanya ang malaking investment na napagkasunduan nila ni Mr. Henry Chua. Wala sa sariling napabuga siya ng malalim na paghinga at napasandal na rin sa kanyang pwesto. Saglit siyang nagmuni-muni at pinag-isipan ang mga sinabi ni Bora sa kanya. Seryosong nakatingin lang naman sa kanya ang bading. Naghihintay na sa magiging sagot niya sa hinihingi nitong pabor sa kanya. Matapos ang ilang minutong katahimikan sa loob ng opisina nito, ay muling humugot ng malalim na paghinga si Mabel. Saglit niya yung hinipon sa kanyang dibdib bago pinakawalan si Eri. Hindi ko po alam kung papayag si Hunter na. So it's a yes. Putol nito sa sasabihin pa sana niya. Ngiwi at tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito. Kung papayag po siya. Oh God, thank you Iha. Saad nito at mabilis na tumayo sa pwesto. Kagaya niya ay nagpakawala nito ng malalim na paghinga. Lumapit ito kay Mabel, kinuha ang mga palad ng dalaga at inalaya na makatayo sa pwesto nito. Thank you honey, don't worry. Ako ang kakausap sa asawa mo. I know, papayag siya na ikaw na lang ang gagawing model. Malapad ang ngiti nito sa mga labi. Pilit na napangiti na lang din si Mabel nang yakapin siya ng bading. What? You will make my wife a new model? Oblique your palace? Gulat na tanong ni Hunter sa bading nang magkausap sila sa kanyang opisina. Kakarating niya lamang galing sa hotel. Tapos itong good news daw ni Bora ang kaagad na sumalubong sa kanya. Kunot noo pa rin siya habang ito'y kausap. Yeah, I mean Iho. Kaysa naman maproblema tayo kung ano ang gagawin para sa kampi natin ngayong linggo, sabi nito. Ano, papayag ka na lang ba na mapunta sa kalaban natin ang malaking investment ni Mr. Chua? Tanong pa nito. Saglit itong hinintay ang magiging sagot ni Hunter. Pero nang hindi sumagot ang binata, muli itong nagsalita. See? Hindi ka papayag, hindi ba? Kaya pumayag ka na lang at huwag ka nang kumontra na si Mabel ang gagawin nating bagong model ng alak. Okay? Saad pa nito. Muling nagpabuntong hininga ng malalim si Hunter. Napahilamos pa siya sa kanyang mukha at tumayo sa pwesto niya. Nagparuot pa rito siya ng lakad. No way! Hindi pa pwede ang kanyang asawa ang kukunin nilang maging bagong model ng alak nila. He has a reason why he doesn't want to agree to what Bora wants when he told him the good news earlier. Dahil ayaw niyang ibalandra sa madlang people
ang katawan ng asawa niya. Mapipilit kaya ni Madam Bora si Hunter na gawing model si Mabel? Ano sa palagay niyo? Mag-comment po sa baba.